Tuloy nga po na pinagpala po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ayan, so napakadami pinagpala ang Panginoon sa atin. And mga kapatid, gusto ko lang humingi ng pasensya sa inyo kung yung boses ko ganito na. So ako po kasi nagkasakit so sipon, na ubo, na lagnat po. Pero ako po kasi hindi ko siya pagka bukas talaga ako naglilingkod sa Panginoon hindi ko po talaga tinitignan yun Amen po ba tayo doon? Diba? So dati lang yun Kasi pagka naniniwala po kasi ako na pagka yun pong sakit o yung nararamdaman po natin ay binaby po natin, dadalas-dalasan po tayo. So kaya ako po, whether kung ano man yung nararamdaman ko, tuloy po ako sa Panginoon. So siguro nagtataka kayo kung bakit ako na naman, samantalang si Pastor ay nagsabi sa atin last week na next week daw so marami siguro nag-abang so umasa ba kayo? Marami nakasat tayo ni Pastor gusto ko lang po sabihin sa inyo na ating pong Pastor ay nasa ibang church po so hindi po siya nagbabackslide So ating Pastor po ay naimbitahan po sa Alliance Church so San Miguel po kung hindi po nakakamali so kung yung inaantay po natin expect po natin antayin sa kanya So ito po ang binabasa ng Panginoon na salita niya. So ako po ay natutuwa sa Panginoon dahil despite po na may mga problema, pagsubok, nakaka-amaze ang Panginoon. Kasi kung natatandaan po natin last week, yung pinag-usapan po natin is about tithing. Tama thank you po. And yung last time po na tinapi ko po is about sa self-control. Diba? So nakaka-amaze sa Panginoon kasi pagka talaga meron tayong naririnig na salita ng Panginoon, pamaya-maya may application na agad, tama? So ako lang ba yung nagkaroon ng pagsubok? Pero ako rito, kasi dahil narinig ko yung salita ng Panginoon, dahil in-apply ko yung salita ng Panginoon, ano man yung dumating, napagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon. Amen po ba tayo, Lord? So hindi po sa lakas po natin, kundi sa lakas lamang po ng ating Panginoon. Now, ang ating po pag-uusapan ngayon is about, siguro hindi natin masyado itong naririnig. So, malamang sa ngayon lang, So, bago tayo magsimula po sa ating pong pag-aaralan, tatanong ko po sa inyo kung ano yung naiisip nyo pagka sinabi po nating unusual. Okay? Sa Tagalog po, ang unusual ay yung hindi madalas, bihira, o hindi laging nakikita. Okay? Gets po ba natin yung unusual? So, alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na kung saan ay lagi po siyang may mga bagay na unusual. O yung hindi mga bagay na paulit-ulit. Parang ganito siya, hindi yung gigising ka araw-araw, paulit-ulit. Ang Diyos po natin, lagi po siyang may bagong pinapakita sa atin. Okay? Okay, ready na po ba tayo? So, bigyan ko kayo ng example na makikita po natin sa Bible. So, ito. So, hindi naman po siya siguro alam niyo naman po si Moses. Okay, nung siya po ay inutusan ng Diyos kung saan hinati niya po yung ilog? Dagat, mga kapatid, hindi pa tayo sigurado, So, nung si Moses po ay ginamit ng Panginoon, hinati niya po yung dagat. So, kakaiba? Kakaiba ba? Di ba, kung sa panahon po natin, kung nabubuhay lang si Moses, gusto kong hiramin muna saglit si Moses Alam niyo kung bakit? Sa akin, bakit? Kasi po, gusto ko muna pahati yung West Philippine Sea. Pinag-aawayan hati na lang tayo para wala na tayong pag-aawayan. Pero ang gusto ko lang makita dito mga kapatid, kakaiba. Ngayon, wala naman tayo nababalitaan na ganito, tama ba? Ito pa, isa. So yun. Sino yan? Jonah. Di ba? Kakaiba, kinain ng isda. Sa atin ngayon, isda kinakain natin, tama ba? Pero siya kinain ng isda. Kakaiba. Tama. Isa pa. Ito po ay si Prophet Balaam. Okay? Kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, siya po ay nakikipag-usap sa donkey. Di ba? Sa panahon natin ngayon, pag ikaw ay nakipag-usap sa donkey, baliw! Pero noong time na yun, unusual mga kapatid. Hindi madalas, bibihira lang, pero kilos ng Panginoon. Amen po ba?
Ito, malamang alam po natin ito, ano, nung time na si Jesus po, si Pedro ay, di ba, sinabi sa kanya ng Lord, pumunta ka doon, kunin mo sa may isda yung pera, ibayad mo. Di ba? Meron pa ba tayo ngayon yan? Unusual. Hindi natin madalas nakikita, malamang sa yan lang yung time na nangyari yan. And last, na gusto ko pong i-share sa inyo, is yung time ni Noah. Di ba? Na kung saan ang mga tao ay nalunod. Pero baka kasi ito, gusto kong baliin yung ating kaisipan na ba't ang Diyos parang ang harsh naman niya. Di ba? Hindi nyo ba naiisip yun na ba't inalaw ng Panginoon na mamatay yung mga tao? Hindi nyo po ba natatanong yun? Di ba, mahal ng Diyos ang tao? Alam nyo po mga kapatid, by this time po kasi, ang nangyari po dito, ang mga tao po at ang mga Nephilim ay nagkaroon po ng relasyon. Kaya po nagkaroon po ng mga anak na higante. Okay? And gusto ko lang po sabihin sa inyo na anumang bagay na spirit sa mundo po na ito, illegal. Okay? Kaya pansin nyo, ang Panginoong Yesus nagkatawang tao. Kasi illegal po siya pagka siya po ay pumunta sa mundo na wala po siyang katawang tao. Di ba? Kasi ang Diyos po natin ay just. Ang Diyos po natin ay tapat. Ang Diyos po natin ay makatarungan. Ganun po yun. Kaya pansinin po natin, ang spirit po natin ay namatay. Di ba? Kaya di ba, ang binuhay sa atin ng Diyos ay ang spirit natin sa pamamagitan din po ng banal na espiritu. Di ba? Kaya yung banal na espiritu natin sa atin kasi illegal po siya pagka wala po siyang katawan. Kaya mga kapatid, hindi po harsh ang Panginoon. Kailangan talaga, inaaral po talaga natin yung salita ng Panginoon para mas makita po natin kung ano ba talaga yung ginawa niya. So yung mga bagay na ito, unusual. Pero naniniwala po ba kayo na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, kung pakailanman? Amen? So, sa mga, i-assess lang po natin yung sarili natin. Ano yung mga bagay na nararanasan natin na unusual? O hindi natin madalas nararanasan? Okay? Baka minsan kasi, nanineglect na natin na may ginagawa na pala yung Panginoon sa buhay natin. So, ang topic po natin ngayong umaga is God of the unusual. Okay? Sabihin niya po natin mga kapatid, 1, 2, 3, go! Yan. So, ang Diyos po natin ay may ginagawang kakaiba sa ating mga buhay. And sabi po niya sa salita niya, Ephesians chapter 3, verse 20, sabi po dito, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work within us. Now, gusto ko pong ipakita sa atin mga kapatid, na ang Diyos po natin ay able. Everybody say able. Yan. So, ang Diyos po natin ay hindi disable. Ang Diyos, baka kasi ganito ang minsan ang tingin natin na ang Diyos po natin, na ang Diyos po natin ay lagi lang siya nagagalit pag tayo ay nagkakamali, na lagi niya lang pinapunish yung mga tao niya o yung mga anak niya. Hindi po. Ang Diyos po natin, ang sinasabi po sa binasa po natin, ang kanya pong plano sa atin ay exceedingly. Actually, ito, nung nabasa ko po itong Bible verse po na ito mga kapatid, naging life verse ko siya. Kasi napakatindi po nang dating sa akin na ang plano ng Diyos ay exceedingly, abundantly, above all. So, higit kanino man. Di ba? Na, sabi pa doon, that we ask or think. So, meron pa tayong mga bagay na hinihingi sa Panginoon? Hello? Meron po ba tayong mga bagay na hinihingi sa Panginoon? Diba? Meron din po ba tayong bagay na naiisip na gagawin ng Panginoon? Meron? Diba? Kung ikaw ay mag-aaral, siguro iniisip mo, makapagtapos ka ng pag-aaral, tama. Pero ang Diyos po kasi natin, higit lang doon. Diba? Hindi lang doon sa makapagtapos ka, kundi magkaroon ka ng magandang buhay, magandang trabaho, na kung saan ay patuloy kang nagpapagamit sa Panginoon. Yun po yung gusto ng Diyos. Yung plano natin sa sarili natin, ang plano ng Diyos ay higit pa sa ating iniisip o ating iniingit. Amen po ba tayo doon mga kapatid? So yan yung sinasabi ng Panginoon. Gusto ko din po makita niyo po dito na ang Panginoon lang po natin. Kasi ito sa derechahan mga kapatid hindi po tayo kayang iligtas ng bank account natin. Kahit gaano kadami yung pera po natin, darating yung panahon na uubos yan. Tama? Hindi po tayo kayang iligtas ng sino mang mahal natin. Di ba? Kaya nga sinasabi dito, now to Him.
Tanging siya lang yung kayang gumawa ng mga bagay na yun, and He is able. Minsan, meron tayong mga kakilala na lalapitan natin. They are willing, but they are not able. Di ba? Sila ay gusto naman nilang tumulong eh. Gusto naman nila na ikaw ay mapabuti, pero hindi walang kakayanan. Na gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Panginoon po natin ay walang hanggan yung kaya niyang gawin. Naniniwala po ba kayo? Diba? Walang hanggan yung kaya gawin ng Panginoon sa atin. And matututo po tayo ngayon sa istorya po, okay, sa Bible. So hindi po tayo lalayo. So yun lang po yung pag-aaralan natin. Ang ating po pag-aaralan is si Apostol Pablo. Okay? Si Apostol Paul. So mahilig po kasi ako na mayroon pong story no? Kasi nakaka-relate po ako, especially pagka po ako'y nagtuturo. So Acts chapter 19 verse 10 to 20. Okay? Ito pong istorya mga kapatid. And this continued for 2 years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Now, ito mga kapatid, yung si Apostol Pablo po ay ginamit po ng Diyos. Siya po ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Siya po ay nagpapalayas ng mga demon. Siya po ay nagpapagaling ng mga sakit. And imagine this mga kapatid, na-imagine nyo ba? Continued for 2 years. Di ba? Gano'ng mahirap yun? Di ba? 2 years na consistent, araw-araw, na yun yung ginagawa mo. Pero, tanongin sa akin kung bakit nagawa yun ng Apostol Pablo. Bakit? So, ito po ang dahilan. Because of the word of the Lord Jesus. Now, ito gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid. Ano man yung ginagawa natin sa buhay natin, pag inalis mo yung salita ng Panginoon dyan, believe me, babagsak ka. Tama? Ako po ay 5 years na po ako sa nagtatrabaho po sa Life Microfinance. Kung dati ang problema ko, 1, 2, ang problema ko po 200. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang mga kaharap ko, ang mga client ko po ay mga nanay. Kaya ang mga nanay, naiintindihan mo talaga kayo kung bakit kayo ganyan. Mga nanay po, kasi syempre mga naglo-load, ganyan, daming problema. So sabi ko, tahimik naman yung buhay ko dati. Di ba? So nagulo lang Pero doon ko nakita mga kapatid kung bakit ako nagpapatuloy. Stress! Oo! Kahit hindi, nakataban. Stress talaga mga kapatid. Kasi papasok ka, problema mo nga sa sarili mo, hindi mo pa masolusyonan minsan, as problema ng iba. Di ba? So, pumapasok ko, hindi ko ma-imagine na 5 years na pala, ginagamit ako ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung company namin, mga Christian organization, kaya ini-encourage po kayo napaka-palad po natin pagka yung atin pong napasukan ng Christian organization. Pwede ba yun? Pwede. Di ba? Ako, nagsishare ako sa mga client ko, nagpapatanggap ako. Syempre, iisipin mo, dahil nagsishare ka ng salita ng Panginoon, dapat mabait ka. Tama ba? Si Sir naman, nag-share ng salita ng Panginoon, pero ba't ganun magsalita? Kasi syempre, kailangan mong singilin Di ba? Kailangan mong militin Pero alam nyo, ginagawa ko ganito. Tingnan mo, basahin mo sa Bible, ang magbayad ng utang ay lalong pagpapalain. Di ba? Pwede! Di ba? Pwede! Kung ikaw ay nagtatrabaho mga kapatid, napakahalaga na nandun pa rin yung salita ng Panginoon. Amen po tayo. Kung tayo man po ay nagne-negosyo, alam niyo, meron po akong ito narinig ko po na dito din sa church po natin, na nakaka-amaze na meron kasi mga bagay na, usual. Bigyan natin ng usual. Example ng usual. Pag nagtanim ka, meron kang aanihin. Pero yung unusual, mga kapatid, hindi ka nagtanim pero may aanihin ka. Narinig ko kay Kuya Larry Di ba? Hindi nagtanim pero tawag doon unusual. Di ba? Imagine niyo yun mga kapatid, nung pandemic, ang usual doon, umahasa lang saan? Sa relief goods. Pero ang unusual, mga kapatid, tumaba pa. Pambihira. Yan, di ba? Yung mga kilos ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi po natin kayang isipin minsan. Pero dahil nandun ang salita ng Panginoon, I believe na ito ay magpapatuloy. Kaya sa mga nag-aaral, di ba? I encourage you, di ba? Na kung ikaw ay nag-aaral ngayon, lagi mong isama ang salita ng Panginoon. Amen po ba?
And magugulat ka na lang kasi ang Panginoon ang kikilos sa'yo. Amen po ba? Next. So sabi dito, now God, yan. Sabi, now God worked unusual miracles by the hand of Paul. Dahil kung may salita, ang si Apostol Paul ngayon ay nakakaranas ng mga kamanghamanghang bagay, mga hindi normal. Okay? Sa pamamagitan ng miracles, mga kapatid. So, di ba? Hindi tayo makakaranas ng miracles. Okay? Kung haalisin po natin ang salita ng Panginoon. Yung ginagawa po natin na ito sa bubulong malaki, kung nakikita po natin yung progress, kung nakikita po natin na kumikilos yung kamay ng Panginoon, alam niyo kung bakit? Dahil po yun sa salita ng Panginoon. Kaya di ba nakaka-bless? Kasi ang lagi po kang bibig ng ating pastor ay hindi ka obligadong maniwala pagka walang Bible verse. Tama ba? Kasi napaka mga pangyarihan po ng salita ng Panginoon. So ito si Apostol Pablo, di ba naranasan niya yung pagkilos ng Panginoon, mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng milagro. And mamaya makikita natin kung ano ba yung mga milagro na nangyari ngayon. Ito malindi Sabi doon, so that even handkerchiefs o yung panyo, yung aprons na dalhin sa kanyang katawan o ipunas sa kanyang katawan ay nagpapagaling na may sakit, nagpapalayas ng mga demon. Imagine yun mga kapatid. Ito siguro yung na-adapt ng ibang religions na yung punas-punas lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo, kay Apostol Paul to. Di ba? Si Apostol Paul wala na. Kaya nga gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin kung paano si Moses ay iba yung naranasan sa Panginoon. Si Jonah, iba ang naranasan sa Panginoon. Si Baalam, iba yung naranasan sa Panginoon. Ikaw na naririto ngayon, mga maniwala ka kapatid, na iba yung mararanasan mo sa Panginoon. Amen? Kung tayo doon, iba po yung ipaparanas sa atin ng Panginoon. And I believe that that is a miracle from the Lord. Gusto ko lang pong bigyan kayo ng quotation. Okay lang po ba? Sabi ito, miracles doesn't happen in a day. But miracles happens day by day. Ito gusto ko sabihin sa inyo. Kung sino man dito yung nakaranas ng kagalingan. Meron po ba? Pwede ko bang marinig yung amen? Amen! Maniwala kayo sa akin, yung kagalingan na naranasan mo ay hindi po yun na. Okay? Hindi lang yun yung miracle ng Panginoon na isang araw, magaling ka na, ganyan. Alam niyo kung ano yung miracle ng Panginoon? Yung hanggang ngayon, buhay ka pa. Yun yung miracle ng Panginoon. Now, gusto kong ma-realize nyo to May mga panahon na kinakapos tayo. Tama ba? May mga panahon na malapit-lapit na si Judy, si Jonah, di ba? Wala tayong pera. And alam nyo, hindi po natatapos yung nagkaroon ka ng pambayad. Okay? Alam nyo kung ano? Yung patuloy na sinusustain ng Panginoon yung pangangailangan mo. Yun yung miracle ng Panginoon. Kaya mga kapatid, araw-araw nakakaranas po tayo ng miracles. Hindi lang po yung sa magagandang bagay na nangyari isang araw. Okay? Ang miracle lang po, ito pa, may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay pinaglaruan ng demonyo, tama ba? Na tayo po ay ginagawa natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Tayo po ay nagkakamali, nabubuhay tayo sa pagkakamali. Pero the moment na nakakilala ka sa Panginoon, hindi doon natatapos ang miracle. Alam nyo, araw-araw babaguhin ka ng Panginoon, yun yung miracle ng Panginoon. Amen po ba? Day by day, tayo ay babaguhin ng Panginoon. So, miracles doesn't happen in a day. Kundi ang miracles happens day by day. Amen po ba tayo doon mga kapatid? So ito, sumunod na kwento na nangyari. So sabi pa dito sa Acts chapter sa 19 verse 10 to 20. So sabi dito, then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise you by the name of Jesus whom Paul preaches. Nanggagaya. Sabi ngayon ng mga Hudyo na nagpapalayas ng mga demonyo, mga kapatid. Sabi niya, in Jesus name. Kasi may tawag dito, merong sinapian ng demonyo Di ba? So ginaya nila ngayon ng Apostol Paul. And gusto ko lang po ipakita sa inyo na pagka pag sa Hudyo po ganito po ang kultura nila. Ito, also there were 7 sons of Seba
a Jewish chief priest who did so. So sa culture po ng Hudyo, pagka po sila ay nagpapalayas ng demon, hindi po sila iisa. Sila po ay dapat 10 pataas. Okay? Pag po sila ay nagpapalayas, dapat po 10 sila pataas. At sila po ay hindi nagpapalayas privately. Sila po ay nagpapalayas ng mga demon public. Diba? Imagine niyo yung mga kapatid para matanyag. Pero, ito ang sumunod na nangyari. Diba? Mga kapatid, gusto ko lang po makita nyo na yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, oo, pwede namang gayahin ng ibang tao. Pwede silang maglingkod sa Panginoon, pero, basahin po natin ito. Sabi dito, and the evil spirit answered and said. So, nung pinapanlayas na ngayon ni Apostol ng mga Hudyo, yung demon, sabi niya, and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Imagine niyo yun, si Jesus ay kilala ng demon. Si Paul ay kilala ng demon. Kaya ba? Diba? Pero yung Hudyo, diba? Yung Hudyo na walang Diyos, na walang Panginoong Yesus, hindi kilala. Okay, meron akong kwento mga kapatid. So, ito po yung nangyari last week, So, nung time na nag-share niya ako ng self-control. So, napakatinding self-control nangyari, So, sa bahay po namin, so, linggo-linggo, Lunes na, papasok na po ako nun So, 3 a.m., may kumakatok sa kwarto. So, kumatok nung una. So, nagising naman ako nung una kasi sumisigaw. Pangalawa, nung bumalik, talaga nagkakalampag na So, hindi ako ngayon, lumabas kami. Paglabas ko, sumunod si Ina, tapos si Harmony na umiiyak, pambihira. Kasi syempre, hindi niya alam yung nangyari, medyo madilim. Tapos ngayon, pagpasok ko ngayon sa pintuan, mga kapatid, nakita ko po yung hipag ko. Okay, yung hipag ko ay yakap-yakap po nung nanay niya. Yung biyanan ko, yakap-yakap. So, hawak-hawak yung 2 braso, tapos nakahiga. Tapos, yung isang kapitbahay naman namin na lalaki, hawak-hawak yung hipag ko sa mga paa. Sabi ko, Panginoon, bakit naman kung kailan alas-3 tsaka ka magpapadala ng demonyo? Sabi ko gano'n. Nagwawala kasi may pasok ako syempre, mapupuyat ako So, nakita ko gano'n, So, nagwawala siya, And ang pinakamatindi na nakita ko, kinakagat niya yung sarili niya. Kinakagat niya gano'n kasi hawak-hawak mo nga naman So, sabi ko, hindi ko naman pinangarap na makatagpo ng demonyo. Sabi ko, ang alam ko si Kuya Ramil lang may gusto. O kaya kung may matagpuan man ako, gusto ko yung baby lang, pwede ba na? So, nakita ko gano'n. Ikaw, kakagising mo lang, gano'n makikita mo. Sabi ko, naiintindihan ko na kung bakit yung mga disciple. Kasi yung mga disciple mga duwag. Diba, nababasa nyo, lagi silang natatakot pag may bagyo. Kaya pala sila natakot kasi, totohanan lang yung demonyo mga kapatid, hindi lang yan nagwawala. May mga demonyo na umaakit ng kisame. May lumilipad. So, hindi mo masasabi, kaya siguro, parang namunta ako sa Bible, sabi ko, Lord, ganito pa rin naranasan nila. And syempre, bilang tao mga kapatid, sabi ko, kaya ko bang palayasin to? Tinanong ko yung asawa ko, sabi ko, kasi yung tawag ko sa kanya. Mataba, ganun din. Matugan din. Joke lang. So kasi para iba naman sabi ko sampalin mo nga ako. Ngumiti. Siguro sa loob-loob makakabawi din. Joke lang. So, ganun nangyayari So, pero na-realize ko, sabi ko, then nung nagtagal-tagal na, kinakagat niya pa rin yung sarili niya. Ay, hindi pala. Wala palang sapik. Alam niya kung bangag. Sana hindi niya mapanood. Bangag, lasing. Nagkaroon ng problem sa ganun po kasi siya Pagka nagkakaroon ng problem, sinasaktan niya yung sarili niya. Nagwawala siya. Meron ba dito dyan? Ganun. Sabi ko, pero alam niyo, aaminin ko sa inyo may doubt agad ako. Totoo.
sa loob-loob ko, lalo na siguro ka ako, kung lumilipad to, nahahati yung katawan nito. Sabi ko, palagay ko, baka naslog ko yung pagiging Kristiyano ko. Pero, alam nyo, trial lang pala ng Panginoon. Kaya sa susunod, alam ko na gagawin mga kapatid. Ano? So, pero ito mga kapatid, imagine this. Kilala ng demonyo ang Panginoong Hesus. Kilala ng demonyo si Apostol Paul. Pero yung tao o yung Hudyo na nagpapalayas, hindi kilala. Alam niyo, revelation sa akin ito ng Panginoon. Ano sa akin kung bakit? Kasi naman, yung may ito quotation sa inyo mga kapatid. The demon knows you by your sin, but God knows you by your name. So ito, gusto ko sabihin sa inyo na may mga pagkakataon ba na nagkakaroon kayo ng mga pagsubok, yung bang mahina ka na nga sa babae pa lumalap, pogi, meron ba ganon? Yung mahina ka na nga sa, sabihin natin sa math, as puro math pa yung pinapa-exam, kaya ikaw ngayon natutokso kang ngopya. Na-experience ba yan? Ako lang? Sige. Ako lang, sige. So, na-experience yun na ba yan? Yung mainit yung ulo mo pag walang pera. Tapos lagi kang walang pera. Ha? Meron ba ganon? Ay, na-experience nyo ba na ayaw nyo nang napapahiya, pero napahiya kayo? Ha? Na-experience nyo ba na ayaw nyo nang pinagsasabihang mataba? Pinagsasabihan kayo na tanghali na kayo gumising, pero yun pa rin yung naririnig nyo. Alam nyo kung bakit? Tanong nyo sa akin kung bakit? Kasi the devil, the demon knows you by your sin. Alam niya na, itong tao na to, mahina sa ganito to. Padadala ko kayo to. Okay? Pero gusto ko sabihin sa inyo ang good news, na despite na tayo po ay nagkakasala, despite na meron po tayo nagagawa kasalanan, ang Diyos po natin hindi nakikita yung kasalanan niya. Amen? Ang nakikita po ng Diyos yung Panginoong Hesus na tinanggap natin sa buhay natin. Kaya ang Diyos po natin knows us by our name. Amen po ba? Hindi tayo tatawagin ng Panginoon na ganito ka dati, ganito ka ganyan. Kaya pala, ang sabi ni Santiago, my brethren, count it all joy. Bilangin mo daw na kagalakan o magalak ka pagka ikaw ay merong mga pagsubok. Okay? Alam mo kung bakit ka dapat magalak? Kasi kilala ka ng demon, di ba? Kilala ka ng demonyo, kaya niya ginagawa yung bagay na yun. And ang gusto ko lang sabihin po sa inyo na despite na merong may mga trials, laging nandiyan ang Panginoon para bigyan tayo ng katagumpayan. Amen po ba tayo? Laging nandiyan ang Panginoon. Hallelujah. Sige po sa pangalanan ng Panginoon. Kaya ng Panginoon sapagkat napagtagumpayan niya na lahat ng bagay. Tuloy po natin. Sabi pa dito, Acts. Yan. Then the man in whom the evil spirit was lit on them, overpowered them. Di ba? Talagang yung mga Hudyo And sabi pa dito, and prevailed against them, nagwala. At yung mga Hudyo ay nagsitakbo. Di ba? Sa palabas ng bahay na hubad at sugatan. Talagang literal na nademonyo, mga kapatid. Ito yung literal Di ba? Kasi tingnan mo, binugbog. Papayag ka ba? Kristiyano ka pero bubugbugin ka ng demonyo. Di ba? Nanginginig sa akin ng demonyo, mga kapatid. Pero sila, dahil wala silang Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po kung gusto natin magtagumpay sa buhay, kung gusto natin na hindi po tayo babatok-batukan lang ng demonyo, kung gusto natin na hindi po tayo asar-asarin lang o itatem, para magkaroon po tayo ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Kasi siya lang po yung magbibigay ng katagumpayan. Eto, literal mga kapatid binugbog. Ang dami nila dahil malakas ang spirit, wala po silang nagawa dahil wala silang Panginoong Hesus. Amen? And ito ang pinakamagandang nangyari ng time na yun. Sabi diyan, this became known both to all Jews, sa mga Hudyo at mga Griego, na nandun po sa Efeso. At sila po ay natakot, di ba? At sila po, at itinaas po nila
ang pangalan ng Panginoong Hesus. Every time. Ayan. Every time po na makaka-experience po tayo ng miracles from the Lord. Expect mo mga kapatid, mapapapurihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Diyos let your light shine unto others. Bakit? So that they may see your good deed and glorify your Father in heaven. Ang sabi ng Diyos, hayaan mo na magliwanag yung ilaw mo. Diba? Yung ilaw na nagmula sa ating Diyos, nang sa ganon, ay mapapurihan ng ating Diyos na nasa kaharian sa langit. Now, every time na tayo po ay makaka-experience ng miracle sa ating mga buhay, mga kapatid, kagalingan man ito, provision man ito, payamanin tayo ng Panginoon, ikaw ay pagtapusin ng Panginoon, magandang trabaho, magandang kurso. Mga kapatid, gusto ko makita nyo na merong tao na merong maitataas kundi yung pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Walang ibang maitaas. Ako po natutuwa po ako sa Panginoon kasi ako po kasi hindi po ako tapos ng music. Okay, sa music, sa mga sabihin natin na master ng music, kung paano yung mga ganyan-ganyan. Pero alam niyo yung kilos ng Panginoon nakaka-amaze. Kasi nung last Sunday ulit, kwento ko ulit, si Harmony po kasi nag-i-school po siya sa church po dun sa Cebu. Naisipan ko lang naman na ihatid. Tamad po talaga kayo mag-hatid. Ayaw talaga ng mga gano'n. Ako ngayon, hinatid ko ngayon si Harmony as yung wife ko. Tapos, nung pagdating ko po dun sa church nila, kinausap ako ng pastor. Okay? Sabi sa akin yung pastor, naghahanap daw sila ng mga magtuturo. Okay? Magtuturo, magdroga, So, naghahanap po sila ng marunong magturo. So, out of nowhere mga kapatid, ang plano talaga ng Panginoon, pagka plano niya, wala kang magagawa Tama? Di ba? Hindi mo naman inaasahan na pupunta ka doon and suddenly, naghahanap pala sila ng gano'n. Marunong naman po ako mag-keyboard. Marunong ako mag-gitara, mag-bass, mag-drums, sumaya, hindi nyo. Kumanta. Sumaya, wag na. Di ba? So, yun. Nakakatuwa kasi 2 weeks na po ako nag-i-start. And alam nyo, nakaka-amaze ang Panginoon kasi despite na talagang ginagawa ko naman yun para sa Panginoon, may bonus. Amen? Pag po tayo ay sumusunod sa Panginoon, lagi nyo tatandaan mga kapatid, yung reward ay susunod na lang sa atin. I'm not looking for the reward, mga kapatid. So alam ng Diyos, ako kasi pagka nagtuturo ko, ayoko magturo sa tao na alam kong hindi naman gagamitin ng Panginoon. Ito si Renzi, alam ko na, turuan ko to Kaya lang mali yung pagkakasabi. Ayaw ko talaga magtiyaga sa, alam kong Kaya pagka ko talaga nagturo ako, gusto ko. So imagine that, mga kapatid babayaran nila ako para pagalitan lang sila. Okay lang ba? Hindi naman masama. Tapos, above provincial rate ka pa. Di ba nakaka-amaze ang Panginoon, Lord? Thank you. Kasi despite na, pero nakita ko ito gusto ko lang makita nyo, na yung church po natin na ito, yung mga musician natin, pansin nyo ba kahit saan pwede, no? Marunong sumayaw, di ba? Alam nyo, pinapakita sa atin ng Panginoon na gagamitin tayo ng Panginoon. Nagsiset na po tayo. Meron po tayo may mga church na lumalapit po sa atin, nagpapaturo. May mga pupunta po dito, nagpapaturo. Yun yung plano ng Panginoon. Kaya kung patuloy lang po tayo sa Panginoon, kasi maniniwala po ako na pagka ang Diyos ay naitaas sa buhay mo, magtataas ang Diyos dahil sa buhay mo. Amen po ba? Mapaparangalan ng Diyos sa buhay mo na Lord, ito ako dati Di ba? Ano ba naman ako? Di ba? Ang dami kong mga pagkukulang pero dahil sa'yo, di ba? Napaparangalan kita. Kaya mga kapatid, tuloy po tayo sa Panginoon. Ito yung nangyari. Dahil po sa senaryo na yun imagine niyo, hindi naman talaga si Apostol Paul ang nagpalayas ng demon. Ang nangyari, pinalayas pa nga yung mga Hudyo Di ba? Pero bakit nag-glorify yung Panginoon? Ito, sabi And many, dahil yun yung nakita nila na yung ginagawa ng mga Hudyo ay hindi epektibo, di ba?
dahil sila ay pinalayas pa ng masamang espiritu. And many who had, sabi dito, who had believed came confessing and telling their deeds. Lumapit daw po lumapit at naniwala. Sinabi po nila kung ano yung mga kasalanan nila at kung ano yung mga pagkukulang nila. Now, yun, ganun ka makapangyarihan mga kapatid. Kung ikaw ay mapupunta sa lugar na kung saan ay sobrang dilim, makita ka pa kaya, hindi nyo? Kung ikaw ay mapunta sa lugar na sobrang dilim, di ba ang pupuntahan mo ay yung lugar na kung saan ay may ilaw? Amen. Tama ba? Kung ikaw ay nasa dilim ngayon, at di ba, kung ikaw ay patuloy lang dyan, mahihirapan tayo. Di ba? Kung tayo ay, kaya nga di ba, pagka nagkaroon ng brownout, pag may nakita tayong ilaw, may ilaw na ba? Di ba, nagmamadali tayo kasi nakakita tayo ng ilaw. Ganun din. Ang buhay po natin sa mundong ito, mga kapatid, ay madilim. Pero ikaw na Kristiyano, pumayaan na madilim ka rin. Di ba? Ikaw ang dapat magliwanag sa mundo. Amen. Di ba? Pakita natin na tayo ay Kristiyano. Next verse. Di ba? Dahil po sa nangyari na yon, also, many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. Wow, sinunog. Imagine niyo itong mga tao na to sa Ephesians ay mga mangkukulam, may mga sorcery. Pero nung nakita nila na hindi totoo yung kanilang ginagawa at ang totoo ay ang ating Panginoong Hesus, sila na po mismo ang nag-usap. Okay, dinala po nila ang kanilang mga books and they counted up the value of them at sinunog nila mga kapatid. May makakalaya. Amen? May makakaranas ng deliverance mga kapatid every time na gino-glorify natin ang Panginoon. Amen. Amen po ba tayo doon? And for the last mga kapatid, yan. So the word of the Lord, basahin nga po natin. So, yan. So, tingnan mo, kung ano yung sinimulan mo, kung tinamnan mo ng salita ng Panginoon, yung ginagawa mo, alam mo, mag-grow mightily. Magpe-prevail to, mga kapatid. Because the word of the Lord is the power of God. Tama ba? The power of God is His word. Kaya napakahalaga mga kapatid kahit saan po tayo kung ano may ginagawa natin, yung salita po ng Panginoon, baon mo. Yung salita ng Panginoon, talagang ipamuhay natin. And magugulat ka na lang na ang Diyos ay gagawa ng himala sa buhay mo. Amen po ba tayo doon? Diba? Hindi natin ine-expect, hindi natin minsan maisip, pero tuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen po ba tayo doon mga kapatid? So tayo po ay tumayo. Ayan. So tapos na po tayo and glory to God po. I believe na yung bawat isa po sa atin ay gagamitin po ng Panginoon. We will experience po the great miracles of the Lord sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen. So huwag po tayong lalayo sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong lalayo sa ating Panginoon. Can we just close our eyes mga kapatid? Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Tayo po'y pumikit. Yes, hallelujah Lord. Salamat po sa oras po na ito. Salamat po sa inyo pong mga salita na amin pong napakinggan. Tunay nga Panginoon na you are able. You are our God that is able to do exceedingly abundantly above all. Higit pa po sa aming mga iniisip, sa aming pong hinihingi sa inyo ang nakaplano po na nais niyong mangyari sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil kung meron kaming plano sa aming buhay na tingin namin ay mabuti, ang plano mo sa amin ay higit na mas mabuti. Maraming salamat po sa oras po na ito. Salamat po sa inyo pong mga salita na amin pong napapakinggan. Dalangin po namin na kung paano ka po gumawa ng mga himala sa aming babasa, sa aming mga nakikita. Lord, sa oras po na ito, we want to experience those kind of miracles. Nais po namin, Panginoon, na maranasan din po namin ang inyong pong mga himala. Makita po namin ang inyong pong pagkilos sa aming mga buhay. Dahil gaya ng iyong sinasabi, na kung kami ay nasa sa inyo, mararanasan po namin ito.
Sa bawat isa po sa amin na naririto, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, alam ko po na mararanasan po ng bawat isa sa amin po magpagpasok, ang pag-iingat po ninyo na hindi magbabago, Panginoon. At patuloy din po na mararanasan po namin sa inyo masaganang biyak, Panginoon. Kami po ay hindi magkulang, kami po ay hindi mawawalan, Panginoon, dahil ito ay nasa sa amin. Lord, we want to experience this kind of miracles, O Lord. Hindi lang para ito'y maranasan namin, Panginoon, kundi maging upang ikaw ay mainas. Dahil sabi mo sa iyong salita, sa mga panahon na kami ay nanghihinang, sa mga panahon na kami ay durog, doon ka mas kumikilos. Doon mas mapaparangalan ng iyong pangalan. Kaya, Panginoon, kumilos ka sa buhay po ng bawat isa sa amin na naririto. Patuloy po na samahan po kami ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin na ikaw po ay aming maparangalan sa aming mga buhay. Dinadalangin din po namin, O Diyos, na sa oras po na ito, ang bawat isa po sa amin, magpapasalamat po kami dahil nakikita po namin ang inyong pong mapagpalang kamay. Nakikita po namin na ikaw ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Ama, dahil hindi ka na nagsasawa ng inyong pagbigay lagi sariwa sa bawat araw. Maraming salamat po, Ama. At patuloy na binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, and everyone says, Amen.